Alright guys, good day to you. Welcome back to our classroom. Our topic for today for our subject, Theory of Design 1. Our topic, this is lesson number 3, Additive Forms and Additive Transformations of Form. Okay, so listen closely and pay attention. This is a very nice topic for your composition of forms in architecture on how you derive forms of your building derived from this transformation of additive forms. So, meron tayong mga sources of forms like geometric forms, subtractive, make that nature forms, and abstract form. Pero ang pinaka maganda na pinanggalingan ng mga forma o ng shape ay ang primary shapes na square, circle, and triangle. At kung ito ay magiging 3D object na, ang square ay magiging cube, ang triangle ay magiging cone or pyramid, and circle ay magiging sphere or bola. So here we go with additive forms and 4 basic possibilities for two forms to group together. Ito ay mga possibility kung paano mag-group together ang mga forms. Number 1, by spatial tension. Dito makikita nyo na meron siyang konting gap between sa dalawang object sa top view. Second is by edge-to-edge contact. Yung corner niya ay may contact yung dalawa. Number 3, by face-to-face, by interlocking of volumes. Balikan natin ito guys later on. Proceed muna tayo sa dulo ng topic na ito kasi ito ay kailangan ng more time na ating i-explain. Alright, so let's proceed. Additive forms. Ito ay additive forms guys. Kulang lang ng I. Nagiging additive tuloy. Which is malabo na kasi ang mata kaya pag-edit hindi nakita yung kulang pala ng I. Okay. There are additive forms which are called centralized forms, consist of a number of secondary form clustered about dominant central parent form. Ang example nito ay kung circle na form, ang nakapaligid niyan ay parang mga circle din ang itsura para matawag siya na centralized or using a parent form, and meron siyang mga anak-anak na nag-clustered around sa kanya. Linear form, ito ang best example ng linear form. Nakalinya siya. Ang linear form ay pwede yung square na naglinya din, or mahaba na rectangle, or ganyan na circle in a row. Sequentially in a row, yan ang definition ng linear forms. Pero kahit anong form, pwedeng triangle in a row. Radial forms. Ang radial forms ay nanggaling yan sa center. Tapos biglang mag-radiate palabas parang sinag ng araw. Yan ang mga forma. Pero maraming forms ang radial forms. Hindi lang natin ma-sketch kaagad dito. Ito ang mahirap sa online class. Hindi natin ma-drawing kaagad. Clustered forms. Ang clustered forms ay kahit anong forma yan, pwedeng square and circle, pero hindi magkalayo na itsura. Example, yung square ay parang octagon lang na malapit siya sa circle. Kasi forms that group together by proximity or they are sharing common trait. So kung square siya, pwedeng magmingle sa kanya yung parang mga square na itsura, pero clustered sila dikit-dikit.
Pero hindi lalayo ang itsura, ang form. Kasi sharing a common visual trait. Halos magkapareho na itsura na form ang pwede niyong idikit-dikit yan sa clustered form. Ang grid forms naman ay nakabase yan sa lines. Kaya tinatawag na grid. Kung grid form, yan ay parang graph. Yung graphing paper. Ganyan, tapos diyan mo ilagay yung mga forms mo sa nakalinya sa graph. Kaya ang resulta ng grid forms ay para siyang yung Rubik's Cube, kung nakita nyo yun. Kung naglalaro kayo ng Rubik's Cube, ang Rubik's Cube ang pinakamaganda na source of grid forms. Pag i-twist mo yun, kung anong gawin mo sa Rubik's Cube, ay gagawa siya ng parang architectural design. Kaya try nyo pag laro ng Rubik's Cube at gawin yung siya ang source ng inyong form when it comes to grid form na composition. So here we go with example of centralized form. Ito yung mga early example sa kapanahonan pa ni Da Vinci. Sina Andrea Palladio. Nag-design yan kasama yan sa nag-design ng St. Peter's Basilica sa Italy. Ito yung mas maintindihan na centralized form. Gumamit siya ng circular sa ibabaw, circle din dito, at sa base ay circle din. Itong Tempietto S. Pietro sa Montorio, Rome by Donato Bramante. Mga Renaissance architect ito, sina Donato Bramante, kasama to ni Michelangelo, si Andrea Palladio, sina Rafael Bramante, ganyan ang mga pangalan. So here is also example of linear forms na mas maintindihan na natin. Ang linear forms can be curved. Hindi lang talaga straight ang linear forms, pero pwedeng curve siya. Pero it goes with the curve line. Pasok pa rin siya sa definition na linear form. Linear nga, pero curve linear naman. Curvilinear, ganyan. Curve lines. Kaya ito, ang square, pwedeng pahabain, gawing rectangle. Ang square ay pwedeng putol-putol na square, arrange in a row, in a straight manner. Matatawag pa rin yan na linear form. At pwede rin curvilinear ito. Pwede rin diretso yan na building, hindi putol. Sa drawing dito, putol-putol yung building niya. And linear form can be used to front or define an edge of an exterior space or define a plane of entry to the space behind it. A linear form can be manipulated to enclose space. Pwedeng parang fence ang linear form, maka-enclose yan ng isang space. At dito naman sa example, ang space ay pwedeng i-manipulate ng linear form. Linear form can oriented vertically. Pwede rin pala pa itaas. Alright, sorry. So pwedeng pa itaas guys ang linear form. Hindi lang siya horizontal na nakadikit sa lupa. Pwede rin palang pa itaas. Example niyan ay mga skyscraper na aabot sa 100 story, 300 stories. Ang linear form can be a repetition of forms. Pwedeng pabalik-balik ang forma at nakahilira or in a row. Pero meron ding definition ng linear forms na pwede siyang kabitan ng iba't ibang forma tulad dito. Yung rectangular linear form ay kinabitan ng circle, ng square, at ng curve. Pwede rin yan. Parang kwintas na maraming nakakabit na design. Still on linear forms, ito yung example ng linear form building. Dito hindi mo na mahalata yung application ng linear, pero kung tingnan mo, meron siyang series of
rectangles dito na na-arrange in a row. Ganon din dito. Yung mga poste in a row. Kaya ma-apply pa rin siya sa linear forms. Ito, basta pahaba na ganyan, kahit magkarugtong yan, kahit hindi putol-putol, linear forms pa rin kasi pahaba siya. Ito ay linear pa rin, pero meron siyang dikit-dikit na ibang forma, tulad ng example kanina yan, na mahaba na lines tapos may nakadikit na iba't ibang forma sa mahaba na linya. Ang linear forms ay ginagamit na ito noong 18th century pa, noong advent of contemporary architecture, yung pagpasok pa lang ng contemporary, ng modern world, paglabas ng steel, glass, and GI sheets and GI pipes, mga bagong materials in architecture. Ang linear form ay ginagamit na yan before that period, sa panahon pa na sa Rome, sa panahon pa ng mga Greeks, mga 17th century, ginagamit na yan. Tulad nito, pahaba. Colonnade ang tawag nito pag maraming arc, tapos mga poste, arc poste, arc poste. Arcade ang tawag niyan. Pero sa ganitong itsura, ito yung Greek building, agora. Ang tawag dito sa series of columns, yan ay tinatawag na colonnade. Arcade naman yung series of arc. Pero ang ganitong building, sa tingin ko ang tawag dito ay stoa or agora. That's a public place kung saan doon yung mga paninda, parang central market or parang business park kung sa ngayon. Still on linear forms tayo. Ito ay kakaibang linear forms, pero makikita pa rin natin yung pahaba na ganyan, pahaba siya, and then may nakakabit siya na iba't ibang form sa gilid. Linear pa rin, basta't pahaba, curve man or straight, yan ay linear. Pero sa radial form, ito ang sabi ko sa inyo guys, para siyang sun, tapos nag-extend siya ng sun rays, ganyan. Kaya matatawag siya na radial kasi gumagamit siya ng parang radius sa gitna. Ito yung radial, ang gitna, may radius siya pabilog, ganyan, pabilog yung radius. Imagine kung sisikat ang araw, di ba yung mga sun rays niya ay pabilog din yung maabot ng sinag. Yung flag natin sa Philippine flag, yung sun rays ay pabilog yun. Ilan bang sun rays ang ating sun? 3 ang star, that is Visayas and Mindanao. Pero ang sun rays, ako hindi ko na rin alam kung ilang sun rays ang ating sun sa Philippine flag. Kaya yung sun sa Philippine flag, that is one example of radial form na nag-radiate siya galing sa gitna at sumambulat siya ng mga rays. Ganito ang nangyari dito sa baba. Pwede siyang gagawa ng iba pang network. Yung kanyang network na inilabas within the radius ay gumagawa naman ng isang radial form dito. Galing naman. So here in application, ang radial form, ito na building ay radial form. Itong gitna nito, ito yung pinanggalingan ng parang energy. Ito yung sun, and then sumambulat yung mga rays dito, pero in a circular manner yung pag-expand niya. Ito yung top view. Ito matatawag din ito na radial form kasi may center yan, naka-curve dito yung center. At kung may katapat yan na ganito na itsura, matatawag na yan na network galing sa kanya na radial form. Ito the best example. Ito gusto ko ito. Kung gagawa kayo ng building in reality,
Maganda na itsura ito sa radial form, guys. Try nyo ito pag modify or try nyo pag apply ang ganyan. Maganda siya kasi parang paikot. Para siyang Milky Way, parang Andromeda at Milky Way, yung galaxy na nagbanggaan in billion years in the future. Ang Milky Way at Andromeda Galaxy ay magbanggaan na yan at tapos na tayo. Kaya ngayon pa lang ay naghanap na ng ibang planeta ang NASA para doon lilipat. Ito guys sa ibabaw, radial form din yan. Maganda, pero mas gusto ko talaga itong dito. Very experimental shape. This one is example of radial form na building na na-realize by biomedical engineering building. Pero hindi mo siya mahalata na radiating shape siya galing sa radial form. Kasi parang mga straight lines lang yung makita mo. Ang radial form can be observed in nature. Tulad nito, ang water lily na ganito ay radial form ang kanyang composition or ang kanyang pagka-arrange, kasi galing sa gitna, galing sa kanyang roots, ay bumukadkad siya palabas tulad ng sun rays. At sa unahan ay gagawa naman din niya ng network niya. Yung isang maliit na water lily ay gagawa na naman ng ganitong itsura. Magiging network siya na radial forms. Ito maganda rin na composition, very formal na composition of radial form. Kahit yung mosaic natin sa garden, hindi natin alam, radial forms pala yun. Here are some example of clustered forms. Alright guys, napaka haba ng topic nitong Theory 1. Clustered forms. Ito siguro ay pagpatuloy natin guys as lesson 4 kasi hindi nyo na maintindihan kung isaksak kaagad lahat sa araw na ito ang theory of architecture 1, which is basic composition of forms. Para kasing computer ang ulo natin, pag medyo maliit lang yung ating memory, yung ating gigabytes, kung maliit lang, of course medyo mahirapan mag-upload, di ba? Loading tayo, parang donut ang ating utak. Alright, so balik tayo sa ating kanina, yung additive transformation to make that 4 possibilities na ang mga forma ay ma-arrange natin. Alright, at itong clustered forms ay ipagpatuloy natin next week. Alright guys, balik tayo dito sa pinakauna natin na topic for this lesson, the additive forms. Ito ay may I dito guys ha, hindi ito additive, ito ay additive forms. Yung unang topic natin for about a month ago ay about subtractive method or subtractive transformation of forms. Yun ay ang pagbawas ng isa-isa, step by step na pagbawas ng parte ng buong shape at lalabas ang panibagong shape. Example ating i-drawing dito ha. Example, ito yung cube. Yan, cube yan ha. Hindi yan moskitero, yan ay cube. Example, yung ating, meron kayong activity doon eh. At kukolektahin ko yung mga drawings nyo. Nag-serve yun as your plate and project. Dalawa ang purpose nun, kaya gawin nyo. Example ito guys, kung ganyan, ibawas natin itong parte dito, kulayan natin.
yung binawas natin ay kulayan natin ng ibang kulay ito. So ito yung binawas natin, guys. Ayaw kumulay ah. So itong parte dito ang binawas natin. So nang mabawas natin yan, lumabas ang itsura na, anong itsura bang lumabas dyan? Pwedeng architectural facade pa rin yan. So ang lumabas sa kanya na itsura ay, hirap mag-drawing pag mouse lang. Mangangawit ang iyong balikat, sasakit ang iyong mga daliri. Ganyan ang lalabas, guys, sa pag ganitong transformation. Isang bawas lang yun ha, pero kung bawasan pa natin uli, example dito, ayan. So anong nangyari? Nag-iba na naman yung itsura niya. At kung bawasan na naman natin dito, ganyan, anong nangyari? So meron siyang mga pagbabago ng itsura galing sa parent form or yung kanang original na itsura. So subtractive method yan ha. At ngayon ay nasa additive na tayo. Ito ang pinaka-importante na subject sa mga first year in architecture, kasi dito kinukuha yung mga basic composition of forms and shape. Kaya dapat ay palaging tandaan natin ito at i-practice at pagandahin pa ang pagtatransform ng mga forms. Alright, so dito sa 4 basic possibilities of two forms to group together ay meron kayong gagawin dito na activity. Pipili lang ako ng maganda. Itong spatial tension ay hindi ko to treat kasi magkahiwalay yung dalawang shape, hindi sila magkadikit. Malalayo lang sila, so may space sila. Pero parang may tension, kaya tinatawag na spatial tension. Ngayon itong tatlo ang gawin nyo, guys, kasi maganda ito at very applicable ito sa composition sa architecture. Kung gagawa kayo ng building na dikit-dikit na mga buildings na style, pwede nyo ma-apply itong edge to edge, face to face, and interlocking of shape. Ngayon, ano ang gawin nyo sa inyong activity number 2? So gawin nyo lahat ito sa 3 bond paper, 3 sheets of bond paper. Lagyan nyo ng title. Number 1 sheet is edge to edge contact. Gagawa kayo dyan ng basic na building na ina-apply nyo yung principle ng edge to edge contact na itsura, face to face contact, and interlocking of volumes. Ulitin natin yan sa malinaw na kukuha tayo uli ng kopya nito kasi ulitin natin yan. Alright, so balik tayo sa ating activity number 2. This is activity number 2 sa inyo. Meron na tayong activity number 1, last month pa yun. Ngayon, ito lang ang gawin itong tatlo. 1, 2, and 3. Ano bang gawin natin, sir? So, ang gawin natin, class, ay gagawa tayo ng building na example, edge to edge contact. Example, drawing natin dito. Sa isang bond paper ay gagawa kayo ng sariling building nyo na naka edge to edge contact. Example, ito ang aking edge to edge contact na building ko. So mahaba yung isa ko na building, tapos nakadikit yung kanto niya sa mababa na building, ganyan. So meron na akong 2 shape that group together
na ang lumalabas ay itong edge-to-edge contact. Sa inyo, ano naman ang naisip nyo guys? Pag-isipan nyo ng maigi kung anong example nyo dyan. Isang drawing lang ha. Huwag nyong damihan. Isang drawing lang sa edge-to-edge, isa sa face-to-face, at isa sa interlocking. Ngayon, anong gawin sa face-to-face? Ang face-to-face ay yung kanyang mga surface. Itong flat surface. Yan ang magdidikit. Face-to-face. Parang mukha mo at mukha niya. Magdidikit yung mukha ng girlfriend mo at mukha mo. Pag didikit yun, lalabas na yung init ng inyong katawan. Kaya mag-ingat kayo. Alright. So ito ang example ng face-to-face ko. Simple lang, huwag niyong kopyahin ito kasi napakasimple lang itong example ko. So meron akong malaking building na nakadikit siya sa maliit. Dito na portion, ito yung face to face. Magkadikit sila dyan. Face to face sila. Parang sila nagkiskisan sila dyan. Pwede rin dito. Basta't naka-face. Yung surface niya ay flat surface. Nakadikit sa flat surface. Kung i-top view mo yan ay dikit talaga yan. Nagaganyan yan. Ganyan. Dikit na dikit. Wala siyang angle na gaganon na mayroon angle dito. Wala yan guys. Kailangan flat. Flat ito dito. Alright, so punta tayo sa pangatlong gawin nyo ang interlocking of volumes. Ito medyo mahirap tong interlocking. Imagine mayroon kang nag-interlock. The best example of interlocking forms ay yung kadena. Ang kadena na ganyan ay nag-interlock sa isang kadena pa na nakaganyan. Kuha nyo guys. Yan, kung kadena yan, na-interlock siya dito. Ang problema ngayon ay hindi ang kadena. Kaya mas mahirap i-interlock. Kasi ay mga cube or boxes yan. Tulad dito. Parang na-lock siya dyan. Dito na-lock na naman siya uli. Ngayon, paano ba kayo mag-interlock? Pwedeng malaki ang isa. Tapos, malak siya sa malaki. Example dito yung malaki mo. Hirap i-drawing guys. Ulit. Magulo pag walang ballpen. Mouse lang kasi. So, kunin natin yung example sa baba. Ayan. Square muna tayo. At imagine natin na merong parang bumangga dyan na another cube. Ayan. Na parang ganyan ang nangyari sa kanya. Interlocking. Hirap mag-drawing guys. Nang naka-mouse lang. Ngawit ang daliri. Arthritis ang dating niyan. Arthritis o arthritis? Arthritis kasi ang magandang term dyan sa arthritis. Kasi pag may arthritis ka, aray na ang aray ka, kaya tuloy arthritis. Arthritis. Okay, ito yung example ko ng na interlocking. Parang kinain siya. At kung dagdagan na naman natin dito guys, ay ganyan. Ang mangyari niyan ay ganyan na itsura. Parang kakainin niya dito. Ayan. So, alam ko maganda ang inyong imahinasyon, very creative. Kasi pag nakakita kayo ng magandang chicks, nag-i-imagine ka agad kayo pag uwi nyo. Ganun din yung mga babae, nakakita ng gwapo. Tulad ko, mag-imagine ka agad. Joke lang yun ha. Huwag niyong dibdibin. Nagpapatawa lang si Sir. Alright, so
1, 2, 3. Tatlong sheets of bond paper yan ha. At lagyan nyo ng label na yan ay edge-to-edge contact mo. Yan ay face-to-face. At yan ay interlocking of volumes. At yan ay ilagay nyo sa envelope. Lagyan nyo ng activity number 2, additive transformation using the 4 possibilities. Ito yung 4 possibilities of shapes to form together, of 2 form to group together. Yung pwedeng pagsamahin ng dalawang form. Ito yung mga possibilities. Merong, para sa akin 3 lang pero 4 yan. Pero gawin natin 3 na lang. Kasi 3 lang ang maganda. Pero 4 talaga yan. Kaya 4 possibilities for 2 form to group together. Under yan sa additive transformation. In our next lesson, additive transformation pa rin tayo guys. Hanggang sa katapusan ng mundo, palaging additive na lang tayo. Alright? Kasi sabi nga ng Diyos ay lumayo kayo at magpakarami. Mag-additive kayo. Okay, so hanggang sa muli, ako'y magpaalam. Be careful. Stay at home. Stay out from COVID. And see you when I see ya.